Nagising si Conrad sa pagtama ng sikat ng araw sa mukha niya. Tanghali na base sa hapding nararamdaman. Sinubukan niyang ibuka ang mga mata. Ngunit kaagad ding napapikit. Masakit din ang ulo niya. Naninibago siya sa epekto ng alak sa kanyang sistema. Ngayong muling nalamna ng maraming alkohol ang sikmura niya. Para siyang teenager na bagong natututo sa pag-inom. Itinukod lang ang siko sa matigas na sahig sa treehouse at inalalayang makabangon. Nabunggo ng paa niya ang isa sa mga wala ng lamang bote. Nagkalat ang ngayon sa sahig. Naparami siya. Nadagdagan ang balak niyang dalawa lang sana. Humawak siya sa gilid ng railings ng maliit na terrace sa treehouse at tumayo sa gilid niyon. Tinitingnan niya ang kwarto ni Miraya. Para siyang sanggano na inasal kagabi. Hanggang sa lingid sa kaalaman nito na nasa kabilang panig lang siya ng dingding, nagmamanman. Kung sakaling kasamang pumasok ng silid si Miraya ang lalaki, nakahanda na siyang gibain ang pintuan nito at hiyagis palabas ng bintana ang lalaki. Pababa na siya ng hagdanan nang marinig niya ang tunog ng kanyang phone. Hinanap niya iyon ngunit napamura nang hindi kaagad matagpuan. Basta na lang iyon nakalapag sa sahig kasama ang mga natumbang mga bote. Conrad? Ang tito niya ang tumawag. Si Mr. Kim. Tinatanong kanya. Ikaw lang ang kakausapin tungkol sa posibleng business venture natin doon sa Korea. I'm sorry kung na-interrupt ko ang mission mo. Kahit nagwiwili ka pa rin riyan sa lungga mo, I suggest maglaan ka naman ng panahon para sa kanya. Come on. Bumalik ka na kaagad dito sa Manila. Ngayon pa ba niya kailangan bumalik na Manila kung dapat ay nakabuntot siya kay Miraya? Pansamantala lang naman masyado ng maraming nasakripisyo ang tiyuhin niya para sa kanya. Nakakahiyang pahindian pa niya. Makikipagkita ako sa kanya, tito. Good. The appointment was already set. Daanan mo na lang din sa opisina ang mga kakailanganin mong dokumento. Pero magpapakita ka naman, hindi ba? Namimiss na kita, Conrad. Sa nakalipas na 2 buwan, malimit ka lang na nauuwi rito. The last month, hindi ka na talaga namin maramdaman. Hindi kasi ako pwedeng umalis dito. Naiintindihan kita. Pero alam mo naman, may nangangailangan pa rin sa yung iba. Alam mo naman ang isang yon, katulad ng mami mo, masyadong makulit. At alam mo na uubusan na rin ako ng excuse sa kanya. Bahagya siya nakaramdam ng tuwa kahit papaano ay hinahanap siya ng kanyang ina. Sa minsang pagbaling niya ng tingin sa ibaba, nakita niya ang pagbubukas ng bintana sa silid ni Miraya. Napasinghap siya kaagad na nakalimutan ang kausapin na ang tiyuhin. Nakalugay lang ang buhok nito na ang ilang hibla ay isinasayaw ng hangin. Kahit buong araw pa, ang aliwalas ng buong mukha ni Miraya. Kakaiba kapag ramdam nitong nasa malapit siya na parabang nakalanghap na masamang hangin. Kapag nasisense ang presensya niya rito. Conrad? Yes, tito. Ayaw niyang alisan ito ng titig. Pwede kaming tumulong kung ramdam mong nahihirapan ka sa kanya. Mas gusto kong gawin ito mag-isa, tito. Kasalanan ko kaya ako mismo ang gagawa ng paraan para maayos ko ang lahat. Mariin lamang itong napabuntong hininga. Basta alam mo kung saan mo ako pupuntahan at kapag kailangan mo ng tulong namin. Basta tatandaan mo, tayong mga lalaki ang gago kaya habaan ng pasensya. Unawain mo siyan lalo. Natapos sa pag-uusap nila ng tiyuhin pero ang mga titig niya ay nanatiling nakapako sa ngayon ay walang ng taong gilid sa bintana. Na-disappoint siya.
Gusto niya pa itong titigan na matagal. Pero alam naman niya na nararamdaman siya nito. Good morning, wife. Bumaba siya ng treehouse at pumasok sa bahay. Nakaramdam na rin ng pangangalam kaya nagluto muna siya ng instant noodles, ang maaaring mapagtiyagaan niya. Hinugasan niya ang pinagkainan at naligo na siya. Kaswal ngunit presentableng damit ang suot niya. Wala siyang business suit dito, kundi t-shirt at pantalon, sneakers. Iyon ang karaniwang laman ng kanyang closet. Binabagay niya lang sa lugar na kinaroroonan niya. Pati sa sasakyan niya ay sinigurado niyang hindi ganoong kagara. Bago tuluyang umalis, ilang minuto munang nakahimpilang siya sa tapat ng bahay ni Hana at tahimik na nakatitig doon. Aalis siyang hindi sila nagkakausap ni Miraya. Gusto niyang katukin ito, makapagpaalam man lang. Pero ano nga ba ang interes ni Miraya kung saan siya pupunta? Oras na pag-alis, Conrad. Mahaba. Wife, babalik ako in no time. Magiging ganito sana ang sasabihin niya kay Miraya. Minamaneho na niya ang kotse na mabigat ang puso niya. Sa ilang sandali lang, kaharap na niya ang kanyang tito. Ang malawak nitong ngiti at ang nakadipang mga bisig ang sumalubong sa kanya. How's the man from nowhere? It was a joke na nagpatawa sa kanya. Naging seryoso naman ang pag-uusap nila. As a schedule, tinungo niya ang appointment at natapos naman sa oras. Tama nga ang tito niya. Siya lang ang makakapagpapirma kay Mr. Kim. Mula sa meeting, dumaan muna siya sa mansyon. Tuwang-tuwa naman ang lolo niya nang makita siya nito. As usual, nagkukwento ito ng kung ano-ano. Hindi na niya nakausap ang ina na nasa meeting, kagaya din niya. Makikita mo na si Miraya Sun, lolo. Ngumiti naman ito sa kanya. I know. Malalaro ko na sa wakas ang apo ko sa tuhod. Umalis na rin siya matapos itong patulugin. 5:00 pa lang. Makakabalik pa siya ng Paite nang hindi masyadong kinagabi. Kating-kati na siyang makabalik kaagad. Wala na siyang 24 oras na nawala ay magiging praning na talaga siya. Naglalaro sa utak niya ang hindi kaaya-aya mga tagpo. Baka nasa bahay na naman ni Hana, ang walang hiyang lalaking yun. Yung tipong hindi siya huhulihin. He was dying to go home para makita niya si Miraya. Nag-overtake pa siya sa isang sasakyan. Alerto ang mga mata sa gagawing pagmaneobra ng sasakyan. Pero sa ngayon, biglang tumunog naman ang kanyang cellphone. Istorbo. Isinaksak niya ang earphone at sinagot ang tawag nang hindi sinisino ang caller. Mabuti naman. At sinagot mo ang tawag ko. Nasa Manila ka? Nakukonsensya rin naman siya na hindi na lang nang hindi nakakausap ang kaibigan. Nauuwi na lang siya. Kaya nang nagyaya ito, ay hindi na siya humindi pa. Just for a few minutes, nagkasundo sila na magkikita sa isang hotel. Pakiramdam niya kasi ay malungkot ang boses nito. At kilalang kilala niya ito. At alam niyang may problema ito. Nakapwesto ito sa gilid ng glass wall kung saan tanaw ang city lights na unti-unti nang nabubuhay. Mamaya lang ay lilikha ng magandang tanawin ang mga iyon. Hindi sa bar? Siguro may magbabago, bro. Iniusod nito ang inumin malapit sa kanya nang makaupo siya sa tapat nito. Nakangiti ang kaibigan ngunit hindi naman umabot sa mga mata nito. It was a cover-up. It would take a lonely man to know one. Jason and him, they were both taught
Hindi nila napag-uusapan ang mga problema, pero nasa tabi sila ng isa't isa kapag kinakailangan. Hihintayin niya lang na muna nakusa itong magbukas. This looks like a date. Nakuha niyang biruin ito. Gago. This is a celebration pero tayong dalawa lang ang nandito. Malaking kaso ang naipanalo nito. Sanay ito sa mga loud parties at lagi itong laman ng bar. He was a party animal. Umay rin ang maraming tao. Moments later, nabaling na sa masasayang usapan ang topic nila. Hanggang sa matapos ang dinner, pareho nilang iniiwasan ang mga mabibigat na dibdib sa usapin nila. Iniwan na niya ang kaibigan pagkatapos. May balak pa yata itong lunurin ang sarili sa alak. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap. Umiiling-iling pa ito na tila sinasabing wala itong anumang problema. Yeah. Gawin mo na yan. Sige, magtapang-tapangan ka. Exactly. Katulad din niya ito. Iyon ang mga iniwan niya mga salita rito bago umalis. Ang husa niya magbigay ng advice, gayong siya mismo ay hindi magawang maayos ang sariling buhay. Nasa labi na siya at naglalakad patungo sa entrance kung saan naghihintay na ang sasakyan. Nang mahagip ng kanyang mga mata, ang isang babaeng kampante naglalakad papasok sa hotel. Nakasuot ito ng mini black dress. Litaw ang korba at kaputian nito. Maganda pa rin ito, kahit sa anong anggulo. May hinahalungkat ito na hawak-hawak nito, kaya hindi nito namalayang may mga matang nakatitig. Hanggang sa dahan-dahan ito nag-angat ng mukha at nagtagpo ang mga mata nila. Olga. Mahina niyang banggit sa pangalan ng babae. Nanatiling maganda pa rin ito. Kita niya ang pagtigil sa pagsasalita ng dalawang lalaki na sinundan ng tingin si Olga. Alam naman niya nakakakuha pa rin ito ng atensyon ng mga lalaki. Pero para sa kanya, she was just someone from the past. Surprised, tinted her face, and the lock gaze. Nanlaki ang chinitang mga mata nito. Hindi nito inaasahan ang pagkikita nila. The last time na nagkita silang dalawa ay naging disaster. Masasakit na salita ang mga sinabi nito sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa magpang-abot sila sa gitna ng labi. Desidido siyang lagpasan ito. Wala nang saysay na mag-usap pa sila. Pero si Olga ang naunang tawagin ang kanyang pansin. Conrad? Napilitan siyang huminto at lumingon. Maliit na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Olga. May nervyos siyang nakikita sa anyo nito. Ang mga mata niya. It's been a long time. Kahit magdamagan pa, sana manatili na lang silang ganoon. Na sana, hindi na nasira pa ang pagkakaibigan nila. 5 years, Conrad. Sa Europe na ito nakabase. Huling narinig niya ay ito na raw ang namamahala ng jewelry shop ng pamilya nito sa France. How are you? Nanatili naman siyang tahimik. Dumating ako just the other day. Birthday ni daddy ko today. Kaya nagplano kaming mag-celebrate dito. Katunayan nasa itaas na nga sila. Mabuti na lang at hindi sila nagpang-abot ng ama nito. Ang huling encounter nila ng pamilya ni Olga. Gulo ang inabot. Galit na galit ang ama nito. Kahit papaano, sinusundot siya ng konsensya. May kasalanan din siya sa lahat na nangyari noon. Saan mang anggulo tingnan, may kakayahan siya para pigilan ang mangyari ang lahat. Siya ang lalaki. Siya ang dapat na naging mas matatag at siya dapat ang umiwas. Welcome back.
pero kailangan ko nang umalis. Isang marahang tango ng ulo at tuluyan na siyang nagpatuloy sa paghakbang. Ngunit kaagad na naantala ito. Pigil ni Olga ang kamay niya sa braso. Marahas niya itong iwan na siwas. Ganito ito noong mga panahong hinahabol-habol siya nito. Ilang ulit itong nag-alok na magsama sila. Ganoon din kay raming beses niyang tinanggihan ito. Olga, I still want you. Akala niya ay nakaget over na ito sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas. Marahan niyang inalis ang pagkakaangkla ng kamay nito sa braso niya. Naging mariin naman ang hawak nito sa kanya. Tinitigan niya ito. At may nakikita siyang kakaiba. It was the same spark. Ilang taon na nakakaraan. Ganitong ekspresyon ang nababasa niya. Noong inalok niyang magpatuloy sila sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa. Huwag mong gagawin ito, Olga. Mababa ang tono ng boses niya. Mahal pa rin kita, Conrad. Napapikit siya at napabuga ng hangin. Hayaan nating manatiling ganito ang lahat. Huwag na nating ipilit pa. May ginawa tayong kasalanan sa nakaraan. Hindi na dapat maulit pa. Tuluyan niyang binaklas ang palad nito at walang lingon likod na naglakad siya patungo sa sasakyan. Binuhay niya ang makina na hindi nililingon ang babae. Hindi na niya magagawa iyon. Ang muling tingnan pa ito. Mananatiling kaibigan na lamang niya si Olga. Hanggang doon na lang. Naging matalik na kaibigan niya ito. At minahal niya ito. Napatingin siya sa kamay na dinantayan ng palad ng babae. Walang anumang epektong naiwan sa balat. Na kahit nakatiting, na nararamdaman niya noon. Walang nanulay na kuryente. Walang anumang damdamin. Kung anuman ang meron sila ni Olga noon. Bunga lang ng kapusukan. Isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na hindi na niya uulitin pa. Dahil matapos noon, pinaghirapan niya ang nangyari noon. Nang natauhan siya, huli na ang lahat para itama pa ang pagkakamali niya. Kaya naman, nangako siya sa sarili niya na ang isang pagkakamaling yun ay sapat na upang maghirap siya ng ilang taon hanggang sa ngayon. At naalala niya ang gabing iyon.